Marami yata nagkakasakit, ano? At maraming tumutunog. At dala po yan ng panahon at ng sobrang nakain sa New Year. Samahan niyo po ako at buksan ang inyong mga Biblia sa aklat po ng mga gawa, chapter 17. Acts 17, verse 1. Acts 17, verse 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom. And on 3 Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus whom I proclaim to you is the Christ." And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great number of the devout Greeks, and not a few of the leading women. But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men who have turned the world upside down have come here also. And Jason has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus." And the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo para sa pag-aaral po namin ng inyong mga salita. Hiling namin ang gabay, hiling namin ang tamang pangunawa ng inyong mga salita. Upang ito ay may pamuhay din namin ng ayon. At hindi namin ito may pamuhay sa maling pamamaraan. But kahalintulad ito sa naisin ng ni Lucas na maging tugon din ni Teopilo. Tulungan po ang bawat isa, tulungan ang inyong abang lingkod sa pangangaral po ng inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pagmimisyon ay hindi siya madaling pamamaraan dahil halos lalabagin o ibabaligtad ang sistema ng mga lugar na iyong pinupuntahan o binabahaginan ng iyong salita. Sa isang banda may katotohanan ang sinabi ng mga Hudyo na galit kila Pablo at sa pangangaral ng kanilang mga salita. Kung maalala niyo, isa sa mga binasa natin, sabi na, "These men who had turned the world upside down have come here also." Sa ibang mga komentary, yan po yung kanilang ginamit na title. Sa isang panahon at pagkakataon sa paggawa panggampan po natin ng ating pagbabahagi po ng salita ng Diyos, it is indeed we're turning the world upside down. Yung system, yung pamamaraan ng tao, ng pamumuhay, ito talagang ginagawa ng mga mananampalataya. Mga kapatid, pag-usapan natin at talakayin natin ang misyon sa Thessalonica. Mission in Thessalonica. Dalawa po yung bahagi nito. That is in verse 1 hanggang verse 4.
the proclamation. Ang verse 5 hanggang verse 9, the persecution. The proclamation and the persecution. Ano na yung nangyari? As they move on their ministry, sa kanilang paggampan, sa kanilang responsibilidad na ibinigay po ng ating Diyos. Tandaan po natin yung background natin. Ang context o ang pinag-uusapan natin, merong tawag kay Apostol Pablo na sila ay pupunta sa lugar ng Macedonia. Okay? At isang parte ng Macedonia na kanilang pinuntahan ay ang lugar ng Philippi. At ang Philippi, sa kanyang karanasan at kaligtasan naranasan sa ating Panginoong Jesucristo, kilala sila sa mga tumutulong at nag-a-assist kay Apostol Pablo sa kanyang pangangailangang pinansyal sa kanyang ministry work. Okay, yun po ang lugar ng Philippi. At kilala din ang Philippi sa maraming mga sundalong nag-retire at naninirahan sa lugar na yon. Okay, pagkatapos po ng kanilang pagmimisyon sa lugar na yon, kilalang naligtas ay si Lydia na isang merkado at si Philippian jailer. Pero pagdating natin sa dulo ng chapter 16, yung kanyang last verse, that is in verse 40, hindi lang pala silang pamilya lang ang naligtas. Hindi lang pamilya ni Lydia, hindi lang yung pamilya ni Philippian jailer, pero din sa pagkakalagay po ni Lucas sa verse 40, sabi niya, so they went out of the prison. Nasa chapter 16 po ako. Chapter 16 verse 40, as they went out of the prison and visited Lydia, when they had seen the brothers, they encouraged them and departed. Mukhang hindi lang itong dalawang pamilya ang naligtas, mukhang marami ang naligtas sa lugar ng Philippi at kanila itong binahaginan o in-encourage ng patungkol sa salita ng Diyos bago sila lumisan. Okay? Ang target nila ay ang Macedonia. Isa doon ay ang Philippi. Susunod na destination nila, mga kapatid, ay Thessalonica. Kaya sabi niya sa verse 1 ng chapter 17, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Ang hindi natin alam sa lugar ng Amphipolis at ng Apollonia, kung merong sinagoga o nangaral sila ng salita ng Diyos sa lugar na to. Pero ayon sa kwento ni Dr. Lucas, mukhang hindi. Pero di natin alam, kasi si Pablo yung pamamaraan at sistema ni Apostol Pablo ay hindi siya basta-basta na lang dumadaan sa lugar na hindi po siya nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero dahil ang Biblia ay tahimik patungkol dito, wala tayong magagawa. Dahil tanggapin natin, wala po tayong alam kung nangaral sila, nagbahagi ng salita ng Diyos, umalis, o hindi sila parte ng summary ni Dr. Lucas. Pero ang highlight na kanilang pinuntahan, mga kapatid, ay ang lugar ng Thessalonica. Ang lugar po ng Thessalonica, pag sinilip niyo ulit yung mapa niyo sa likod, pero kung wala kayong mapa sa likod, bahagi po kasi ang Macedonia ng bansang Italia. At ang lugar po ng Thessalonica ay malapit sa dagat. At ang Thessalonica sa panahong ito ay ang capital ng Macedonia. At ang Thessalonica ay isa sa mga sikat na lugar ng Macedonia. Okay, para alam lang po natin, ito daw ay merong, sa panahon na yun, malamang-lamang ay merong 200,000 na populasyon. Ganun nakatagal yun, marami pa rin siyang populasyon kaysa sa mga tarim. No, hindi ko alam kung umabot na tayo ng 100,000. But the last is 83,000 na ang survey sa mga tarim. Siguro dumami na, daming naging anak nung pandemic. Kaya malamang-lamang na naging increase na po yung number natin. But gano'n lang po kakonting tao sa mga tarim. Ang Macedonia, 2,000 years ago, okay, 2,000 years ago, meron na po 200,000 na tao. Ganun po kasikat yung lugar. At mahilig o karaniwang itong pinupuntahan o
karaniwang sistema po ni Apostol Pablo ay tunguhin ang mga lugar ng mga ganito. Okay, maraming tao at mga syudad yung kanyang destination. Hindi natin alam kung pamamaraan niya talaga yon, but nakikita lang po natin yon ng kanyang ginagawa. For what reason? Siguro, hindi po ito nakalagay sa Biblia, siguro ang target niya is go to the city at yung mga pumupunta sa syudad na makakarinig ng salita ng Diyos, pag-uwi nila sa kanilang probinsya, ibabahagi po nila ang salita ng Diyos. Kung paano nangyari ang lugar po ng Colossae at naibahagi ang salita ng Diyos, is dahil sa ganong pamamaraan na mayroong pumunta at nagbahagi po ng salita ng Diyos sa lugar na iyon. Nakarating po siya ng Thessalonica, populated city, at anong kanyang destination. Ito ulit yung sistema ni Paul, city, and then ito ang destination, where there was a synagogue of the Jews. Specific, sinagoga, lugar na pinag-iipunan ng mga Hudyo. Kalimitan sila lang naman po yung gumagamit ng terminolohiyang sinagoga. Anong gagawin? Okay? Ulitin ko po, pag pinag-uusapan ng sinagoga, paboritong destination dito ni Apostol Pablo, ganun din po ang ating Panginoong Jesucristo. Pinupuntahan nila sinagogue. Bakit? Ito lang po yung kasimplihanan niyan. Pumupunta sila sa sinagoga dahil ito ay lugar na pinagtitipunan ng mga Hudyo na unang target po nila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At hindi lang naman mga Hudyo ang dumadalo dyan. Kaya mamaya malalaman natin na hindi lang sila. Isa pang dahilan bakit magandang pumunta sa lugar ng sinagoga, yung iba kapag merong pong binasa nila ang salita ng Diyos, that is nakalagay sa scroll, magtatanong sila kung sinong merong opinion. Sino sa inyo ang merong opinion? Sino sa inyo ang nais magsalita? Kaya ito yung pinakamagandang lugar na kung saan sila pumupunta. Magkaiba po yan sa ginagawa ni Apollos dahil si Apollos ay orator at magaling magsalita. Si Apollos naman ang pinupuntahan niya, yung lugar na kung saan merong nagdidebate. Okay, Pastor, mas magaling ba si Apollos kaysa kay Pablo? Sa pagiging orator, malamang-lamang magaling si Apollos. Ang gusto nun, debate. Ganun naman po yung hilig ni Apollos. Pag nabasa niyo yung pangalan niya, tandaan nyo, Apollos, ang gusto niyang debate. Kapag mayroong lugar na nagdidebate, yun ang pupuntahan. Ang synagogue naman, tinatanong ng leader o namumuno sa sinagoga, sino sa inyo ang mayroong opinion patungkol sa salita ng Diyos na ating binuklat? Ganun po yung idea noon. Bakit ganun? Kasi sa mga synagogue, mga kapatid, hindi naman karaniwan na mga priest o scribe ang mga nandoon. Ito lang yung mga 10 lalaki na mga Hudyo sa isang komunidad, magtatayo sila ng lugar pinagtitipunan. Hindi lang naman kasi salita ng Diyos ang pinag-uusapan doon. Isa sa ginagawa sa synagogue is nagpipray din naman sila dahil hindi sila makakarating doon sa Jerusalem sa sobrang layo. Kasi nagpipray sila ng 3 times a day. Paano naman sila kung pupunta pa sila ng Jerusalem, kalayo-layo, para mag-pray lang at pumunta doon sa temple? Allowed po yun ng Diyos, kahit po sa Old Testament, ina-allow ng Diyos yung mga ganong pamamaraan na pwede nilang gawin yon sa kanilang mga lugar. Kahit hindi sila makarating doon sa Jerusalem. Kaya si Pablo, alam niya yung pagkakataon at pribileyo na meron siya. Magtitipon ng mga Hudyo and then meron siyang pagkakataon magsalita at mangaral ng salita ng Diyos. Kapag tinanong, sinong gusto magsalita, yun po yung kanyang pagkakataon. Destination, synagogue. Kaya pag meron tayong alam na pagkakataon na pribileyo na magsalita ng salita ng Diyos, simply grab it. Baka hindi na rin tayo magkaroon ng mga pagkakataon. Siya yung kanyang target. Darating yung time na hindi na siya ma-allow. Pero ito, allowed pa siya. No? Malayo sa Jerusalem. Baka hindi na umabot yung chismis patungkol sa kanyang pangangaral. Pero anong ginawa niya? Ano yung mensahe ng manggagawang ito?
Paul went in, ayon sa verse 2, as was his custom, and on 3 Sabbath days. Hindi pagkakataon niya, no? 3 Sabbath days, that will be, tatlong Sunday siya pumupunta, o tatlong Saturday siyang pumupunta, tatlong Sabbath siya pumupunta doon sa lugar na nagtitipon yung mga Hudyo. Ang sarap ng pagkakataon niya, no? Hindi pa siya pinalayas kaagad. Nakatatlo pa yun. Okay? Nakatatlo pa siya ng pagkakataon. Pero anong ginawa? Sabi na, he reasoned with them. Pag sinabing he reasoned, ito yung nakipagdialogo siya sa mga Hudyo na dumadalo sa sinagoga. Pinag-uusapan ang salitang Diyos. May tanong, may sagot. At ang ginawa niya, ipinapaliwanag niya at pinuprove from the Bible na yung kanilang inihintay na Kristo, o Messiah ng Old Testament, sa Greek is Christos, Christ sa ating pong pananalitang English, ay kailangan siyang mag-suffer at mamatay. Minsan parang, pastor sa atin, alam na natin. Alam niyo po, alam ng marami na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi na sumunod kasing linya, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. Minsan tinanong ako sa aking Bible study kung yung Christ ba ay apelido o pangalan ng Jesus. Kasi maririnig lang natin, Jesus Christ. Pero pag sinabing Jesus the Christ, magkaiba sila ng idea. No, pag Jesus Christ, akala mo apelido siya, yung pangalan ni apelido. Pag Jesus the Christ, si Jesus na Messiah, magkaiba siya ng kahulugan pagka tinitingnan po natin. Ang Christ, ito po yung tinatawag nilang the Anointed One, the Chosen One ng Israel. Ito yung kanilang inihintay. Pangalan ng kanilang inihintay, yung kanyang earthly name, is Jesus. Pero sa Old Testament, di nila nahanap yun. Yung pangalang Jesus was given by the angel at binigay yung pangalan na yan kay Mary, binigay din kay Joseph na ipapangalan nila sa kanilang anak kay Jesus, which means Savior. Ililigtas ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. Ngayon po nag-uusapan, ang Christ ba ay pangalan? No, it is a title. Titulo po yan ni Jesus. Jesus the Christ. Pastor, yung Jesus the Nazarene. Pag sinabi niyo yung Jesus the Nazarene, si Jesus ay taga Nazaret. Yun po yung ibig sabihin nun. Jesus the Nazarene, si Jesus na taga Nazareno. Jesus the Nazarite, iba naman yon. Pag sinabing Jesus the Nazarite, si Jesus ay isang Nazarite o itinakda ng kanyang magulang. Hindi siya pwedeng magpagupit. Hindi siya pwedeng humawak ng patay. Hindi siya pwedeng uminom ng alak hanggang matapos yung kanyang pagiging Nazareno. Okay? Vow po yun, no, ng kanyang magulang. Yun yung kanilang tinatawag kasi natin child dedication. Ang child dedication, sa time natin, yung magulang mangangako na palalakihin nila yung anak nila na sumunod sa salita ng Diyos. Ayun po yung ibig sabihin ng child dedication. Hindi siya parang kapalit ng binyag. No, ang paniwala ng iba is kailangan binyagan yung bata kasi pag hindi siya nabinyagan at namatay yung bata, siya ay pupunta sa limbo. Alam niyo yung limbo? Hindi po lugar na bababa na limbo rock. Pag sinabing limbo, ay lugar na hindi alam o wala. Ganun kahirap yon. Ano ang limbo? Lugar na wala. Limbo nga siya eh. Ayun po yung ibig sabihin ng limbo. Saan siya pupunta? Sa limbo. Ano yung limbo? Limbo, wala.
Ayan ang po ibig sabihin ng limbo. Kailangan siyang pabinyag kasi baka mapunta sa limbo. Anong ibig sabihin ng limbo? Wala. Pupunta siya sa lugar na kawalan. Pwede ba yon? Hindi po, wala kayong mahanap na katuruan ng Biblia na kapag ang bata hindi nabinyagan, pupunta siya sa limbo. Ano po? Noong unang panahon, bawal ang binyag ng bata. Kahit po sa Catholicism. Hindi talaga sila nagbibinyag talaga ng bata. Dahil ginawa nila yung binyag, meron silang kumpil. Alam niyo yung kumpil? Tagalog kasi yun eh. Ang English po nun, confirmation. Kaya lang tinagalog natin kumpil. Bakit may kumpil? Ang ibig sabihin ng kumpil, i-confirm ng bata yung kanyang baptism. Yung bautismo niya, i-confirm niya na siya nag-agree sa kanyang baptism nung siya'y bata, kaya may kumpil. Kung tutuusin mo, kapag ikaw ay bininyagan ng matanda na, hindi ka na dapat nagkukumpil. Pero para marami kang makuha sa Pasko, marami ninong. Okay? At may pautang ka pati. Okay? Ganun po yung idea ng binyag sa Catholicism at may kumpil kasi hindi siya naintindihan ng bininyagan, kaya ikukumpil. Ang tawag doon is confirmation. Okay? Yan po yung paliwanag ng pare nung nagninong ako doon sa kumpil. Yun daw yung definition po nun. Nililinaw naman po ng pare yun. Hindi ko alam kung nakikinig yung mga umaattend. At least ako, nung umattend po ako, i-confirm po nung pare ano yung ibig sabihin po nun. Pero yung Nazarite, ito yung pangako ng magulang. Okay? Iba pa po yung kanilang ginagawa na dinededicate yung kanilang anak sa Panginoon. Karaniwang ginagawa yung dedication, tapos meron pang Nazarite. Yung Nazarite, bawal uminom ng alak, hanggang tatanda yon, hindi magpapagupit, at hindi siya hahawak ng patay. Ang halimbawa po niyan ay si Samson. Kaya kung bakit si Samson nawala ng kapangyarihan nung siya'y ginupitan ni Delilah, kasi nakahawak na siya ng patay, uminom siya ng alak, at yung huli na lang yung kanyang buhok. Kaya nung nagupitan yung buhok niya, nanghina po siya. Dahil si Nazarite. Maintindihan po natin, si Jesus Christ ay isang Nazarite. Okay? Magkaiba sa Nazareno. Ang Nazareno, taga-Nazaret. Jesus the Nazareth. Si Jesus na taga-Nazareno. Parang kayo, pag sinabi yung pangalan nyo, ikaw ay taga-mga Tarem, taga-Dagupan. Ganon. Lalo na kung marami po kayong kapangalan. Okay? May kapangalan ka, tapos sasabihin. Hindi pa naman uso yung apelyido nung unang panahon. Tuloy po natin. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Ano yung pinag-uusapan nila? Ito yung maganda sa mga Hudyo. Ang pinag-uusapan nila yung Old Testament. Bisa nakala lang iba, Pastor, yung Old Testament. Sabi nga ng isang pastor, so bobot, sabi na yung Old Testament ay shadow of things to come at hindi na yan kailangan ginagamit. That's a misunderstanding ng Old Testament. Ang Old Testament ang pundasyon ng New Testament para siya'y maunawaan. Kamukha nito, nakipag-dialogo si Apostol Pablo ay pinaliwanag niya ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo na siya ay dapat mag-suffer o mahirapan at mamatay. Anong ginamit nila? Hindi naman nila pwedeng gamitin yung New Testament. Sa panahong ito, wala pang New Testament. Saan sila nagdialogo? Nagdialogo sila at nag-usap sila sa laman ng Lumang Tipan. At isa sa mga sikat na passage para dyan ay yung nakalagay sa aklat ng Isaiah chapter 53. Samahan niyo po ako. Yung isa po na mahanap po natin yung paghihirap ng Messiah o ng Kristo ay mahanap nyo sa Awit chapter 22. Ay, isulat nyo na lang po at basahin sa inyong sariling pagkakataon po yun. Dito na lang po tayo sa Isaiah chapter 53.
Okay? Yung nandun sa awit ay awit chapter 22. Mahaba po ang usapin patungkol sa Kristo na kanilang inihintay o yung kanilang Misaya na kanila pong inihintay. Ano po? Bahagi po ito. Kapag nagbabasa kayo ng aklat ng Isaias, magsisimula na po yan ng chapter 40. Ang pagdating at inihintay nilang Messiah. Ito po yung problema at naging problema ng mga Hudyo. Ang pag-unawa nila sa Old Testament patungkol sa kanilang inihintay ng Kristo. Yung Kristo o Messiah na kanilang inihintay ay magiging hari ng Israel. Galing po yun sa 2 Samuel na kung saan nangako ang Diyos kay Haring David sa pamamagitan ni Propeta Nathan na ang anak niya ay magiging hari hanggang sa walang hanggan. Hindi nila naintindihan yung ibang bahagi po noon. Merong parte doon, sabi niya, yung anak mo ay magiging hari hanggang sa walang hanggan. Yung parte na yon, mga kapatid, ang inihintay nilang anak ni David na maghahari hanggang sa walang hanggan should suffer and rise again after 3 days para siya ay maging hari hanggang sa walang hanggan. Okay? Yung kanyang resurrection part. Kaya hinihintay nila, si Pedro, hinihintay din niya, ay isang hari. Kaya nga anong sinasabi ni Jesus Christ, mamamatay dapat ang Messiah. Kukuhanin ako at papatayin. Anong sabi ni Pedro? Over my dead body. Hindi ka nila mapapatay hanggang buhay ako. Anong sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya? Bago tumilawok ang 2 beses ang manok, ipagkakanulo mo ako ng 3 beses. Kasi hindi nila naintindihan yung 53 ng Isaias. Samahan niyo po ako sa Isaias. Sabi po niya sa English, who has believed what has heard from us? To whom has the arm of the Lord been revealed? Verse 3. For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Ito po yung inihintay nila na darating. Ito yung assurance na darating sa kanila na mayroong tagapagligtas na darating. Kaya lang ang konsepto nila ay tagapagligtas na magiging haring pisikal para sa kanila. Nakalimutan nila yung kwento ng chapter 53. Sabi nito, wala kang makikitang maganda sa kanya. Sa Tagalog sabi niya, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Grabe, no? Alam yung struggle, no? Hindi ko alam, nung nag-shift tayo sa malamig na panahon, magagaling yung mga nanay, yung mahilig magtanim. Napansin niyo ba na mayroong panahon nakala mo umuulan pa rin, tapos hindi umuulan, tapos yung halaman nalalanta? Taglamig na pala tayo, tapos hindi ka nakapagdilig? Alam niyo yan? Akala mo tagulan pa rin, tapos ilang araw nang hindi umuulan, tapos yung halaman mo ay nalalambot na siya. Tapos nung dililigan mo siya, bigla siyang naging fresh. Imagine kung ano yung karanasan nung halaman na wala siyang tubig for a while. Imagine din na hindi ka umiinom ng buong araw. Ganun po yung karanasan na meron ang lingkod ng Diyos na darating. Para siyang halaman na naitanim sa tuyong lupa. Tapos anong sabi niya? Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Kaya hindi pinapansin si Jesus Christ. Maliban na siya nagturo. Ano po? Ano pa ang meron? Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao, nasa verse 3 na po ako. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya.
Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Ito po yung hinihintay na Messiah. Ito yung hinihintay ng Kristo. Na yung Kristo, hindi siya simple na ipako sa krus dahil nagkamali si Pilato. Una, si Pilato hindi po nagkamali. Si Pilato ay naghugas ng kamay para ipakita niya sa mga Hudyo wala siyang kasalanan sa kanilang ginagawa. Hindi si Pilato yung masama doon sa kwento ng gospel o ng mabuting balita. Hindi po si Pilato ang masama, yung mga Israelita ang humingi na si Kristo o yung Kristo ay kanilang ipako sa krus ng Kalbaryo. Hindi po si Pilato. To the worst, ang presentation ni Pilato is Jesus na walang kasalanan at wala silang maiturong kasalanan at yung insurrectionist o nanununog ng mga bahay at pumapatay ng tao. Yun po yung ginamit ni Pilato. The presentation. Ang pipiliin ng tao, anong pipiliin ng tao? Yung walang kasalanan at matuwid o itong makasalanan, mamamatay tao at manununog ng kanilang komunidad. Ayan po si Barabas. Anong pinili ng mga Hudyo? They choose Barabas. Alam niyo ba na hindi itong simpleng pastor, parang nagkamali sila. Alam niyo, para sila nagkamali pero yun po yung normal na system ng buhay ng tao. Hindi naman mabubuo yung kasabihan na masarap ang kasalanan. Kung hindi natin pinipili, di pinipili ng tao yung mali. Meron naman tamang paraan, but we choose evil. Sabi ng gumagawa ng alak, gamot daw ang red wine sa puso. Sabi ng mga doktor, gaano karaming iinumin mong red wine para tumalab? Tapos yung losartan, 9 pesos lang. Parehas lang ang talab. Tapos ilang alak ang iinumin ko na red wine, kasi nagtitinda ng red wine yung nagsabi nun eh. Alam niyo yun? Saan kayo nakahanap na nagtitinda ng mangga na sasabihin niya sa iyo, maasim ang tinda niya? Matamis ito? Opo. Tanungin mo, maasim? Matamis po yan. Hanggang ikaw na ang maghihiwa. Kahit yung pakwan, wala nagtitinda ng pakwan na maputla. Pula lahat yon. Bakit naging maputi? Ikaw naman ang itakin, hindi ka ba mamumutla? Talaga mamumutla. Kaya itakin ka, subukan mo itapat sa iyo yung itak, mamumutla ka talaga. Alam niyo yung kwento na nahulog yung pakwan doon sa sasakyan, di ba? Bakit po maputla yung binigay niyo sa amin? Sabi niyo, mapula ito. Ikaw naman ang malaglag dyan naman sa jeep, hindi ka ba mamumutla? Alam niyo yung mga ganon? Minsan madali lang isipin mga kapatid. When we talk about Christ, yung pagpili ng tao, iba. We tend to choose evil than right. Lahat ng tao sa Pilipinas, nagko-complain tayo na makalat ang Pilipinas. Pero gaano karami nagtatapon ng basura sa tamang basurahan? Unang taon ko pa lang sa mga tarem, sinabi na magkaroon ng segregation. Anong mas madali? I-segregate to, sabay-sabay mo nang itapon yung basura. Ang maganda ay segregate, naka-segregate, etc. Tapos isasakay sa truck, sama-sama lang. Ang galing, di ba, yung logic? We choose evil more than right. Kadali lang naman gawin. Pero mas gusto natin yung mali.
Bakit kayo nagpapaputok pag New Year para umalis yung malas? Bakit sa labas ka nagpapaputok? Dapat sa loob. Baka nasa loob ng bahay yung malas. Yung evil spirit, baka nasa loob. Paputokan nyo yung nasa loob. Yung unang lalabas yun ang pinakamalas sa loob ng bahay. Pero alam niyo yung mali natin, nagpapaputok tayo sa labas, edi magtatago sa loob yun. O di nasa loob yung malas. No, kalokohan ko po yun. Pero isipin niyo naman ginagawa ng tao. Bawal, but we still choose it. Tapos gusto mo, 12 na bilog para swertihin ka sa balat ng lupa. O nakailan na kayong kalokohan na 12, yumaman ba kayo? Pagdating ng 1, wala tayo lahat ng pera, di ba? Binili mo lahat yung mahal na prutas kasi mahal lahat yung prutas. Tapos wala na akong pera. Kala ko magkakapera ka sa 12. Kasi bumili ka ng 12 na bilog na prutas. Pero pilit pa rin tayo ng pilit. Bibili ka pa rin ng 12. Pero dumami ba yung pera mo ng January 1? Noong January 2, Pastor, throughout dahil magkakapera ako. Pagbalik ng December 31, wala ka na rin pera. Bakit? Bumili ka ng pagkain ng 24 ng December. Pagdating mo ng 31, uubusin mo sila ulit. January 1, wala ka na ulit na pera. Lahat ng bonus mo, binili mo dun. Tapos sasabi mo, magkakaswerte ka. Mga kapatid, yung terminally, yung swerte, kailanman hindi galing sa Biblia. Ang swerte galing sa inchik. Kasi sila'y nagbebenta ng pampaswerte na binibili mo. Yung palaka na nakaipit yung barya. Yung pusa na tumatawag at yung asong tumatango na maganda sa harapan ng kotse. Sinuwerte ka ba? Alam niyo ba yun? Pero sino nagsabi sa atin? Yung inchik. Pastor, bakit sila mayaman? Hindi po lahat ng inchik mayaman. Pag pumunta kayo sa China, merong komunidad isa lang ang CR. Napanood niyo ba minsan si Jessica Soho, hinahanap na yung kamag-anak niya mga Soho? Ang pangit ng bahay, siya maganda. Pero yung mga nandun sa China, pangit. Mga scammer, saan galing? China. Drug lord sa Pilipinas, saan galing? China. Kaya mayaman po yung mga yon. Pero yung China community, hindi. Sabi ng communism, dapat pag communist, pare-parehas. Bakit may mahirap sa China? Kung pare-parehas ang communism. By the way, communism ay galing sa Act 6. Doon po kinuha ni Karl Marx yung istorya. Out of life. But anyway, mga kapatid, yun na ang problema, no? Pinili ng tao masama, even Jesus Christ, ino-offer niya ang kanyang sarili. Verse 3, He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with griefs, as one from whom men hide their faces. He was despised and we esteem Him not. Kaya sabi sa verse 4, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed from our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace. And with His wounds, we are healed. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Si Jesucristo di siya naipako doon by accident. By the providence of God, ginamit niya ang lahat ng sitwasyon, maling pagpili ng Israelita, pagpili niya sama-sama. Alam mo ba, pwede namang hindi ipako si Jesus Christ? Pwede naman siya ikulong lang. Pero sa sobrang galit nila, sa mali nilang paniniwala, that Jesus was kailangan siyang ilagay sa krus na hindi dapat sa Kanya. Pero sa providensya ng Diyos, inilagay siya ng Diyos doon para iligtas ang tao sa sansinukob. Pero still, ayaw pa rin ng tao yun. Basta maliligtas ako by my good works. No, never. Kahit po sa Old Testament, sinabi ng Diyos sa Israel, hindi ko kayo pinili kasi mababait kayo. Hindi ko kayo pinili kasi kayo ang bansang pinakakonti. Mas konti ang AI.
Hindi ko kayo pinili kasi kayo'y masunurin. Stiff-neck people kayo. Pinili ko kayo kasi gusto ko. Ilang po yun. I will have mercy o no, I will have mercy. Kaya tayo din, ang kapatid. Pinili ng Diyos na makarinig ka ngayon. Sa dinami-dami ng tao na makakarinig ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Yun po yung sinasabi ni Paul doon sa kanilang usapan. Ito yung pinag-uusapan. Sabi pa niya doon sa verse 6, all we like sheep had gone astray, we turned everyone to his own way. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Isipin niyo, yung galit ng Diyos na ibibigay na dapat sa iyo, ilinagay niya lahat kay Jesus Christ para lang bayaran ang ating mga kasalanan na hindi naman niya kasalanan. Kapag itutuloy niyo po yung 53, ang dami-dami pang ginawa. Gusto ko na pong pumunta doon sa dulo, that is in verse 12. Therefore, I will divide him a portion with the many, and he shall divide the spoil with the strong. Because he poured out his soul to death, and was numbered with the transgressors, yet he bore the sin of many, and makes intercession for the transgressors. Mga kapatid, inako na yung kasalanan, hindi ng lahat ng tao. Sabi po ng Biblia, malinaw, para lang daw sa marami. Agad yung pagkalagay sa Tagalog. Dahil dito siya aking pararangalan, kasama na mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili, at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at dinalangin sila'y patawarin. Grabe siya, no? Pinatay siya, pinarusahan, pero pinapanalangin niya pa rin yung mga pumatay sa kanya, sana patawarin sila ng ating Diyos. Yun po yung pinag-usapan ni Pablo at ng mga Hudyo sa Thessalonica. Alam ng mga Hudyo ang Isaiah? Yes. Hindi pwedeng makaligtaan nila yan. Kaya lang yung passage na to, mga kapatid, ay nakakaligtaan po nila. Kaya balikan niyo po yung Thessalonica. Acts. Ano nang nangyari? They have to reason. Ito yung kanilang pinag-usapan, Old Testament. Ito yung Kristo na hinihintay ninyo. Inako ang iyong kasalanan, pinarusahan siya sa krus ng Kalbaryo, at siya yung tinatawag na sa panahon nila, Jesus na Kristo. Jesus the Christ. Meron bang nanampalataya? Yes, verse 4. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great number of devout Greeks, and not a few of the leading women. Sino yung mga naniwala? Maraming naniwala, yung iba din natin alam. Yung iba ay devout Greeks. Mga kapatid, pag pinag-usapan ng devout Greeks, ito yung nakiki-attend ng sinagoga ng mga Hudyo. Kaya kapag ikaw ay Hudyo at ikaw ay kasama sa sinagoga, makita mo na yung mga tinuturuan nyo at nakikinig sa inyo, parang lumipat ng kanilang kausap, si Pablo. Tapos, not a few of the leading women. Meron pong posisyon nito sa kanilang gobyerno. Ayun po yung mga naniwala habang sila'y nangangaral. Pero, ang mga Hudyo hindi patatalo. Verse 5, but the Jews were jealous, and taking some wicked men, tapos anong ginawa? They form a mob, set the city in an uproar, and attack the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. May pinagkaiba ba? Habang pinag-aaralan natin ang Aklat ng Gawa, iba na ang lugar ng Thessalonica. Kung doon sa ibang mga lugar, binabato si Pablo at kinukulong. Sa Thessalonica, itinago si Paul.
Sino yung pinagkaiba? Parang pare-parehas ang istorya, no? Kaya lang, tignan nyo, hindi mahanap si Paul at si Silas habang sila ay nasa Thessalonica. Ginalugad ang bahay ni Jason, hindi mahanap si Paul at Silas. Bakit? Malamang-lamang tinago sila. Iba na, no? Alam yung kwento, nag-iiba na. Dati, pag si Paul, alam mo yun, binato, halos namatay. Meron bang nananampalataya nung siya'y binato at namatay? Halos parang mamamatay? Yes. Ikinulong dun sa sa Philippi, may humarang? Wala. But this time, iningatan na si Pablo ng mga mananampalataya kasama si Jason. Hindi siya sinuko. Hindi siya sinuko. Sukdulan sila po yung mapaparusahan dahil diyan. Ano ang ginawa nitong mga Hudyo? Kolokoy. Verse 8. When they could not find them, tinago yung dalawa. They dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, "These men have turned the world upside down." It seems yes. Bakit binabaligtad? Ano ba yung gusto ng tao? Evil. Anong tinuturo nito? Goodness. Anong tinuturo ng mundo? Magpakabuti ka kaya maliligtas. Anong tinuturo nila? Maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya nagbayad para sa iyong kasalanan. Anong tinuturo ng tao? Mabait ka, wala kang kasalanan. Anong tinuturo nito mga to? Makasalanan ka, kailangan mo si Kristo. Anong system ngayon sa world? Anong tinuturo sa atin? Mabuti kang tao. Mahal ka ng Diyos kasi mabuti ka. Anong mahal ka ng Diyos kasi mabuti ka? Minahal ka ng Diyos kahit masama ka. Yun po yung nakalagay sa Biblia. Yung iba, sabi nila, ikaw ay mabuti kaya namatay si Kristo para sa iyo. Devil's teaching po yun. Kahit masama ka, minahal ka ng Diyos. Yun po yung nasa Bible. Bakit? May mabuti ba sa'yo? Hindi ko mahanap kung anong kabutihan meron sa akin bago ako na-born again. Pastor, matalino. Sana kasing talino natin si Albert Einstein, si Isaac Newton, si Pascal, si Marie Curie. Pero sabi ng mga yun, meron Diyos. Naniniwala sa Diyos sa mga yun. Pero, sinasabi ba nila na matalino sila? No, sabi ni Sir Isaac Newton, mas marami akong natututunan sa Biblia kaysa sa aking research. Did they turn the world upside down? Yes. Iba po ang sistema ng mundo. Mabait ka. Marami kang karapatan. Hindi ka masama. Pinasama ka lang ng komunidad at ng pagkakataon at sitwasyon. Hindi, masama ka. Kaya gumagawa tayong kasalanan. Pero ang Diyos, kahit ganun tayo kasama, ibinigay pa rin si Jesus Christ para sa atin. Anong gagawin ko, Pastor? Manampalataya ka lang na siya yung pambayad mo sa kasalanan. Mababago ba ako? Yes. Mababago. At kailangan mo lang pagsisihan ang iyong mga kasalanan na gawa sa harapan ng Diyos. Sabi ng iba, Pastor, hindi ko na maalala. Hindi, sabihin mo sa Diyos, hindi mo na maalala. Ibig sabihin, ganun karami yun, ano? Kahit ako, di ko rin maalala lahat. Kaya, they turned the world upside down? Yes. Dahil iba ito sa sistema ng mundo. Ano pa daw ang ginawa nila? Nanggugulo. Verse 7, and Jesus has received them, and they are all acting against the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus.
Ang di nila maintindihan, spiritual king, ang kanilang pinabanggit. Ang nakakatawa dito, sabi nila nang gugulo sila. Ang mga to nang gugulo, sino ba yung gumawa ng map? Mga Hudyo. Sino yung kinuha nila? Magugulong tao. Tapos ibinibintang nila kay Pablo at kay Silas, ang panggugulong kanilang ginagawa. Palagi ko ang mabigat na nag-udyok sa mga authorities is, there is another king, Jesus. Kakatakot yun para sa kanila. Dahil yon denial of the emperor, maari nilang ikamatay. Pero ang tinutukoy nilang hari is a spiritual king, not a physical king. Kaya anong ginawa ng mga authorities? And the people and the city authorities were disturbed when they heard these things. Anong ginawa? Tingnan niyo po yung mga kukulong, verse 9. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. Wala si Paul, wala si Pablo, wala si Silas. Mukhang protektado sila dito. Sino nag-ingat? Yung mga mananampalataya na nandoon. Sino yung nakulong? Si Jason at yung iba pang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, pag pinag-uusapan po ang Kristo, si Jesus Christ, maganda na familiar din tayo sa Old Testament para alam natin ang sasabihin natin kapag kami nagtatanong sa atin about the Christ. Hindi to isang simpleng God is good all the time, God is good. Totoo naman yon. Pero bakit siya mabuti at gaano kalalim ang kabutihan ng Diyos sa atin? Hindi lang God is good. Tapos hindi mo ma-define. Bakit mabuti ang Diyos? Basta God is good. Mababaw siya, di ba? Hindi mo malalasahan mabuti pag kinakatabi, God is good all the time, God is good. Gaano kalalim yon? Kung alam mo lang yung salitang God is good. Pero pag alam mo ng ginawa ni Jesus Christ para sa'yo, mas malalim po ibig sabihin. No? Kay buti-buti ng Diyos. Bakit? Ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Masarap awitin yun. Yung kay buti-buti mo, kasi alam mo, yung kabutihan ng Diyos, hindi lang yung definition nating mabuti. Mabuti sila sa'yo kasi mabuti ka sa kanila. Si Jesus Christ hindi. Mabuti siya sa'yo kahit hindi ka mabuti sa Kanya. Di ba? Kaya pag ginawit mo yon, ang sarap nun. Kasi alam mo, definition. Kaya lalo pag binabasa niyo yung Old Testament, kaya may realize mo gaano ka kalayo sa Diyos na kailangan mong lumapit sa Kanyang paanan. Kaya tingnan natin mga kapatid, what is your part in the kingdom of God? What's your ministry? Ito simple pa lang ang ministry nila. They simply protected the workers. Dahil kailangan nila yon. Tayo, anong part natin in the ministry? Saan tayo naglilingkod? Saan natin binibigay ang buhay natin? O baka nakalimutan na natin maglingkod. O maganda ngayon, New Year na naman. Ano yung gagawin ko for the kingdom? Parang masarap pag-isipan, Ano ang gagawin ko para sa kaharian ng Diyos this 2025? Hindi po ito usapan ng balik-kalindog. O balik-kalindog, mag-exercise na ako. Ang mundo yan. Which kailangan naman natin, kailangan na tayong magsibalikan sa dami nating kinain. Kailangan tayong mag-exercise. That's part of it. Pero para sa kaharian ng Diyos, anong aking part? Kaya kung magkaroon kayo tayo ng resolution, ano magiging parte ko sa kaharian ng Diyos? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Tulungan niyo kami makabalik po sa aming mga readings sa pagbabasa, pag-aaral po ng inyong mga salita. Tulungan kami na mapag-isipan din ano yung part namin for the kingdom. At sa iba, aming kaibigan, tulungan niyo po sila na magkaroon sila ng lubos na pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Kayo po magbigay sa kanila ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan upang sa gayon ang kaligtasan ay kanila di pong matamasa.
Kayo po ang tumulong sa amin sa lahat ng gagawin po namin. Kahit po mga layunin at mga plano po namin for 2025, kayo po ang gumabay sa amin. Nawa lahat ay matuon para sa inyong kaharian at para po sa inyong kalwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.